Okay. Sino po sa inyo nanonood ng balita? Taas ang kamay. Sino nanonood ng K-pops lang? Mga telenovela lang. Okay. Importante po na nanonood tayo ng mga balita dahil we are not informed kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. Pero mamimili pa rin tayo kung anong balitang pinakikinggan natin dahil maraming fake news. As much as possible, ako, ang pinanonood ko para walang bias, para neutral, international news. Bihira na akong manood ng mga local news. Bihirang-bihira na. Kahit ano pang channel yan, hindi na ako nanonood. Dahil iba-iba kulay nila. Pag ako nanood ng international news, walang bias, in the lens of mga broadcaster at mga newscaster na ang tingin nila, hindi sila Pilipino. So, wala silang kinakampihan. And then, bakit ako nanonood ng international news? Kasi nakalalaman ko kung ano nangyayari, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? Mas importante sa akin kung ano nangyayari sa buong mundo kaysa nangyayari sa Pilipinas. Kasi kung ano nangyayari sa buong mundo, mangyayari din yan sa Pilipinas. Kung ano nangyayari sa Pilipinas, hindi yan mangyayari sa buong mundo. Hindi tayo superpower na kaya nating influensyahan ang buong mundo kung ano man nangyayari sa atin. Pero ang buong mundo, pag may nangyari dyan, apektado tayo. So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Yung mga nangyayari sa paligid natin. Alam nyo ba, may mga lindol? Alam nyo may lindol sa Myanmar? Okay. Alam nyo ba na may lindol, mga 100 na lindol mula April 1 hanggang ngayon? April na tayo. 6. Alam nyo ba, for 6 days, mga 100 na lindol ang nangyari? Alam nyo, hindi. Kasi hindi. Pag nanonood ka ng news at nagre-research ka, ako mahilig ako mag-aral, kaya yung mga sinasabi ko dito, hindi po yun katang-isip lang. Galing yun sa original na source at totoo yun. Pinaggamitan ng utak at ng saliksik, aral. Hindi galing sa TikTok, hindi galing sa, YouTube Reel, hindi galing doon. Hindi ganun. Talagang pinagsusunugan ng kilay, kumbaga pinag-aaralan. So itong pag-aaralan natin ng mga kaganapan sa buong mundo ay hindi naman sa kinakabahan, parang na-excite ako na parang eto na eh. Alam niyo ba, alam niyo yung Diego Garcia? Hindi. Sino nakakaalam? Diego Silang. Alam niyo ba na ang 30% ng bomber, yung pinaka-high sophisticated na mga jets, dati may Broken Arrow na pelikula eh. Mas matindi pa doon, mas malupit. Hindi na-detect ng radar at pag binagsak yung bomba, kahit 10 palapag pailalim, wasak. Nandoon ngayon sila sa Diego Garcia, itong mga jets na to. Okay? Itong Diego Garcia po, para sa kalaman nyo, malapit sa Maldives. Yung huling-huling island na pinuntahan namin, nung huling punta namin sa Maldives, malapit na dun. Papunta ng Africa at ng Middle East. So ito na yung mga kaganapan. So ang topic natin ngayon is simula ng wakas. So pag-aaralan natin yung Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. Dito po tayo magsisimula. So yuko mo tayo at mag-pray. Let's bow our head. Lord, i-bless mo yung mga salita mo na pagbubulay-bulayan at pag-aaralan namin. Hayaan mo na bigyan mong linaw ito sa aming isip, sa aming puso. Kung hindi kami aware sa nangyayari sa mundo namin, maging aware kami ngayon. Dahil ang panahon na to na pag-uusapan namin, malapit na. Kaya I pray, gawin mong humble ang puso namin na tumanggap sa bawat salita mo, bawat mensahe mo, at may handa ang bawat isa. Wala pong maiwan, wala pong hindi handa sa mga pangyayaring ito. Kaya Lord, surround us with your warring angels today. Bless us and let your anointing fall upon us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Noong pandemic po, ay ang dami kong oras para mag-aral at magsaliksik. Isa ito sa topic na naituro ko noong pandemic.
At tinuro ko rin yung buong Revelation mula chapter 1 hanggang dulo. So ituturo ko yon sa discipleship sa mga darating na weeks. Pero yung the beginning of the end, ito po ay gusto kong marinig ng lahat. Kahit yung hindi umaten ng discipleship training dahil baka mahuli tayo. Okay? Kung merong bagyong darating, napakalakas na bagyo, parang Haiyan o kaya Yolanda na bagyo, ganong category. Tapos, naghanda ka, and then hindi naman tumama yung bagyo sa lugar nyo. Naghanda ka, inandahan mo yung bubong mo, nagbili ka ng mga pagkain, nag-stock ka ng mga delata, noodles, at kung ano-ano pa, and then hindi dumating yung bagyo. Magagalit ka. Ha? Kasi iba nagagalit eh. Ba't nag-cancel ng klase? Di naman pala uulan. What if, hindi ka naghanda, biglang dumating? Ano mangyayari? Ano mas maganda? Yung naghanda ka tapos hindi nangyari o yung nangyari pero hindi ka handa? Di ba mas maganda yung kahit hindi nangyari pero handa ka? Okay? So, itong mga mangyayari sa huling panahon ay we are preparing for the worst but still we are expecting the best. Sana. No? Pero we need to prepare for the worst. Naalala ko nung tinuturo ko to dahil pandemic nga, walang church service, ilan lang kami nagre-recording doon sa Masinag. Merong nag-comment na, kasi isa sa topic ko doon, prepare for war. Prepare for war. Ibig sabihin, itong mga ganitong sitwasyon, labanan to eh. Gera to ng spiritual, gera ito ng physical din, gera ito ng economics. So, nag-post siya doon sa YouTube. Sabi niya, dapat di kayo nagtuturo ng ganyan. Tinatakot nyo ang tao. Sabi ko, pag sinabi mo bang may bagyo na intense, bagyo na signal number 6, sa Hong Kong kasi gano'n ang bilangan eh. Tinatakot mo tao o pinahahanda mo lang? Pag sinabi mo magkakaroon ng the big one, tinatakot mo ang tao o pinahahanda mo? Pinahahanda mo. So ang sabi nung nag-comment, tinatakot nyo ang tao. Parang sinasabi nyo, lulusubin na tayo ng China. Sabi niya ganun. Alam nyo, may mga preaching na ayaw mong pakinggan. Correct? Correct, hindi. May mga pagkain na ayaw mong kainin. Correct? Pero kailangan mong kainin. Yung mga anak nyo, kailangan pa kumain ng gulay? Pero anong gusto nila? Gulay o noodles? Ha? Anong gusto nila? Gulay o noodles? Noodles! Anong makakatulong sa kanila? Gulay o noodles? Gulay. Ba't ayaw nila ng gulay? Gusto nila noodles. Mapait. Ngayon, kung pipilitin mo yung anak mo kumain ng gulay, tama ba? Kung ayaw niya at gusto niya noodles, ang tawag mo sa kanya? Pasaway, matigas ang ulo. Ito ha, ganito po tayo dito. Johia Masinag is one big family. Meron kayo mga Bible study, may mga small group kayo. Doon kayo, nag-snack lang kayo dyan. Pag nagba-Bible study kayo, snack yan. Pero, pag nagsa-Sunday service kayo, ito po tinuturo namin sa mga pamilya na pag nag-asawa na yung mga anak, tas matatanda na yung mga magulang. Kasi sinasabi namin, lalo pag may kinakasal ako, sana tuwing weekend, pupuntahan nyo yung mga magulang nyo para doon kayo kakain. Tama ba yon? Tama ba yung ganon? Kasi wala na silang kasama sa bahay eh. Tama, mali yun? Tama. Okay? Kumbaga, wala ka na doon, di ka na nakatira, pero once a week naman, dumalaw ka naman sa kanila. Wag naman araw-araw. Tapos ubusin mo yung laman ng rep. Wala na kang trabaho, doon ka pa nang hinain. Once a week, at least Friday, Saturday, o Sunday, punta kayo doon, sama-sama kayong kakain. Ngayon, ganun po ang kalagayan natin dito. Every Sunday, nag-gather tayo para tayong malaking pamilya nang kumakain tayong sama-sama ng buffet. At ang buffet, ilang putahe?
Marami. Kunyari, inanyayahan ko kayo kumain ng buffet sa Vikings. O gusto nyo doon sa Shangri-La. Ang lawak ng buffet doon. Ano yan? The Heat. Sa The Heat, no? O sige, Vikings na lang para kilala nyo. Ngayon, pumasok ka doon, may morcon, may lechon, talaga naman, ang sasarap, tuwang-tuwa ka. Eh biglang merong malunggay. Salad na malunggay. Eh ayaw mo. Ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Aangal ka. Bakit may malunggay dito? Bakit nagsiserve ng ganyan? Yung tinuturo ko sa inyo, pinapakain ko kayo. Kung ano man iabot ko sa inyo, kabutihan nyo ang binibigay ko. It's up to you kung kakainin mo hindi. Kung matigas ang ulo mo, wag mo kainin. Nakakabuti sa iyo yung gulay pero ayaw mo, wag. Pero wag ka umangal. Kagaya nito, nakikinood na lang. Sabi, bakit kayo nagtuturo ng ganyan? Di wag ka manood. Diba? Common sense. Ayaw mo, di wag. Nakikinood ka na lang, angal ka pa eh. Di block mo nga. Ako madaling kausap eh. Pag ayaw mo, block. Pag maangal ka sa akin, block, unfriend. Wala naman ako mapapala sa iyo. Ikaw may napala sa akin, umangal ka pa. So ganun din naman tayo, mga kapatid. Ako tatay, spiritual dito. Tuwing Sunday, naghahanda ako ng pagkain sa palagay ko na kailangan nyo. Kailangan ha, hindi gusto. Kailangan nyo dahil yun ang binigay ni Lord sa pagpipray ko na kailangan nyo. Ngayon kung ayaw nyo, hindi nyo gusto, it's up to you. Walang pilitan. Okay? Niyaya kita sa Vikings, biglang may malunggay. Ayoko na malunggay. Talaga walang kwenta to. Teka lang, isa lang yung walang kwenta eh. Bakit dinamay mo yung mga nandudong pagkain? Dami. Pag kumakain kami sa buffet, iikot muna ako mula dulo hanggang dulo. Titingnan ko, ito ayoko. Ayoko to. Ayun, gusto ko. Balik ako sa gusto ko. Pero hindi ako magko-complain, lalo na kung inimbitahan lang ako. Sobra naman yun, no? Angal ka pa, inimbitahan ka lang. Kung ayaw mo kainin, wag mo kainin. Tama? Lagpasan mo. Hindi yung aangalan mo pa. Wag mo kainin. Kainin mo yung gusto mo. Okay? So ngayon, maraming tao ayaw din tong topic na to dahil nakakatakot daw. Wag mo kaming takutin. Babagyo? Ay di wag ka maniwalang babagyo. Maglilindol, big one. Wag ka maniwala. Hintay mo na lang. Kung mangyari, mangyari. Kung hindi, hindi. Kaya sira-sira, what will be, will be. Pero sa mga sane people, sa mga taong nag-iisip at gustong umayos ang buhay sa panahon na mahihirap, you need to listen well. Pakinggan yung maigi ito dahil para sa inyo ito. Amen? So, let's go to Matthew 24. Matthew 24. Dito galing yung verse, dito galing yung title natin, The Beginning of the End. Matthew 24, verse 8. Sabi sa New King James Version, binanggit yung gera, binanggit yung mga anong mga palatandaan. At sabi sa verse 8, yung mga palatandaan na yan, simula pa lang yan ng kalungkutan. These are the beginning of sorrow. Sa ibang translation, but all these things are merely the beginning of birth pangs, of the intolerable anguish, and the time of unprecedented trouble. Yung babanggitin mamaya, nadadaanan natin, hindi pa to yung ending. Simula pa lang to ng ending. Huwag kayong matakot at mag-alala na pagkatapos nitong preaching na to, ending na, hindi po. Huwag din kayong mag-alala next week, hindi po. Next month, hindi po. Next month pa. Okay? Mga 3 buwan pa. Kaya makakapag-ready pa kayo. Sa NIV, all these are the beginnings of birth pains. So, hinalintulad dito yung panganganak. Mamaya, dadaanan natin yon. Simula pa lang ito ng pananakit ng isang babae, parang manganganak na babae. Yung word na pains ay Odin. May pangalan na ganyan sa mga pinapanood natin eh. Ang ibig sabihin ng Odin, a pang or throe, especially of childbirth, pain, sorrow, travail. Pag sinabing pain and sorrow, anong meron? Lungkot at hirap. Di ba? So, simula pa lang. So, let's begin with verse 1. Matthew 24, verse 1.
pumunta si Jesus sa temple. Ito yung malapit na siyang ipagkanulo at ipako sa krus. So pagpunta niya ng temple, nag-uusap sila ng mga disciple niya at sabi sa verse 1, Jesus left the temple area and was going on his way when his disciples came up to him to call his attention to the magnificent and massive buildings of the temple. And he said to them, "Do you see all these things? I assure you, and most solemnly say to you, not one stone here will be left on another which not be torn down." Sabi ng mga disciple, "Lord, tingnan mo tong templong to, ang ganda-ganda." By the way, itong templong ito yung templong tinayo ni Solomon na nagiba. And then tinayo nila Habakuk. And then dumating si Herodes, pinaganda niya. Kung mapapansin nyo, itong templong ito yung tirahan ni Yahweh, ni Lord. Noong time ni Moses, tent lang to. Then nag-improve sa panahon ni Solomon, yung buong wall nito ay yari sa ginto. Nakadikit yung mga ginto doon. At yung mga utensils, panay ginto sa loob. And then, sinakop yun ng Babylonia, nawasak yun, kinuha yung mga ginto, pati yung candlestick na pito, ang tawag nila, menorah, ay nagiba. And then, bumalik ang mga Israelita from exile sa Babylon and Persia, then tinayo uli yung templo. Pero walang budget, walang malaking pera. Kaya sabi doon sa Haggai, the glory of the latter house will be greater than the former one, Haggai 2:8. Sabi ni Haggai, yung temple na yan, mas maganda. Pero nung natapos, ang pangit. Kulang sa budget. Pero nung lumitaw itong si Haring Herodes para bulahin, ibudol yung mga Israelites, kasi hindi siya Israelites, pinaganda niya yon, in-extend niya, at ito yung kinalabasan. Mas malaki pa, mas maganda pa sa templo tinayo ni Solomon. Okay? So ito yung pangalawang templo. At umabot ito hanggang sa kapanahonan ni Jesus Christ. Thousands of years later, andito pa siya. So nung kinikwento ng mga alagad, Lord, ang ganda ang ganda ng temple. Ganun pa rin, ginto pa rin yung mga wall nito sa loob. Sabi ni Jesus, walang matitira ni isa mang bato sa ibabaw ng bato sa templong yan. And true to that, nung pumunta kami ng Israel, ito ang natira, wall. Wall. Itong wall na to. Yung Dome of the Rock na yan yung pwesto kung saan nakatayo yung templo ni Solomon o templo ni Herodes nung pangalawang temple. So nawasak itong templong ito, sinira ni General Titus, and then tinayuan ng mga Muslim ng moske. At sabi ng mga Muslim, diyan umakyat si Propeta Muhammad sa langit, sa lugar na yan. So, walang natira kundi wall. So, ni isang bato, walang natira. Ngayon, ang location, paglabas nila ng Temple Mount, umakyat sila dito sa Mount of Olives. Tingnan niyo yung arrow. Dito Mount of Olives, dito Western Wall. Ganito pa itsura niyan para may idea kayo. Kunyari, ito yung temple. Itong SM. Ito yung templo na tinayo. Pinaganda ni Herodes. Yung Mount of Olives, kung saan nagpipray si Jesus, banda doon sa taas sa, ano ba yung mga kainan dyan? Kapilupe. Kapilupe, tama ba? So doon yung Mount of Olives. So galing dito sila sa SM, temple, lumakad sila Jesus. At pagdating doon nagsalita si Jesus. So dito, ang Mount of Olives, dito ang Western Wall. So lalakad ka mula dito hanggang doon sa Kapilupe. Ito yung itsura ng Western Wall. Ayan. Nung nandiyan kami, panay dingding, panay wall lang ang natira. Wala na yung temple. Tapos, ayan, sa likuran ko yung Dome of the Rock. Yan. Ito yung mga libingan ng mga saints tong sa baba ng wall na yan. Na pagdating ni Jesus Christ, dyan niya kukunin at bubuhayin yung mga namatay. Kasama yung mga namatay na propeta. Libingan niya, yung Kidron Valley. Na yung tinuro ko sa Revelation, pag nagkaroon ng Battle of Armageddon, dito ang ending. At mabibiyak yan, mahati yan, si Jesus bababa doon sa Mount of Olives. Sa kanyang pagbabalik. Okay? So, akyat sila doon sa Mount of Olives, verse 3.
While Jesus was seated on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. So sabi niya, walang matitira ni kahit isang bato. And then naglakad sila, nandun na sila sa Mount of Olives. Nagtanong yung mga disciple. Ang sabi sa kanya, sabi dito, the disciple came to him privately, sila-sila lang, and said, tell us, when will this destruction of the temple takes place? Kailan mawawasak yung templo na yan na sinasabi mo? And what will be the sign of your coming? Unang tanong, kailan masisira yung templo? Pangalawang tanong, ano yung mga palatandaan kung pabalik ka na? And pangatlo, yung katapusan ng mundo. The end and completion, consummation of the age. So tatlo po yung tanong. Ito po yung mga tanong. Kailan mawawasak yung templo? Kailan yung babalik ka na? At kailan ang ending ng buong mundo? Kayo, gusto nyo bang itanong o wag na lang? Gusto nyo malaman? Okay. So, nagbigay si Jesus ng mga palatandaan at sagot. Ang una niyang sinagot sa tatlong tanong, yung number 2 at saka number 3. Ano yung number 2 tanong? Ano yung palatandaan ng yung pangalawang pagbabalik at ano yung palatandaan ng katapusan ng daigdig? Yun ang una niyang sinagot, hindi yung number 1 question. So ang sabi niya dito sa verse 4, and Jesus answered and said to them, makinig kayo. Ayan. That take heed that no one deceives you. Huwag kayong padadaya. Ang pambubudol, kasinungalingan, fake news ay lalaganap at level up, hindi lang fake news, deception. Ngayon, nag-uusap kami ni Sir Jerin. Sabi ko, pati mga pastor, di alam ang totoo. Ang sasabihin nila, nagpipray pa kami kung ano talaga totoo. Diyos ko naman, kitang-kita yung kasinungalingan at katotohanan, hindi nila alam. Hindi nila alam. Sabi ko, grabe na tong deception na to ha. Nagbabasa pa to ng Bible ha. Paano na lang yung hindi? Kung nagbabasa ng Bible, alam ang Bible, hindi alam ang katotohanan, paano na yung hindi nagbabasa ng Bible? Saan dadamputin tong mga to? Hello? Grabe ang deception ngayon. Palala pa to. Verse 5. Many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Ayan na naman yung word na deceive. Sa Bible, pag binanggit ang isang salita ng 2 ulit, ay matindi yun. Pag 3 ulit, sobrang tindi. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus sa born again, verily, verily, I say unto you. Parang sinasabi ni Jesus, napakahalaga, napaka-importanting ma-born again ka. Hindi ka papasok sa langit pag di ka born again. Verily, verily. Ngayon dito, binanggit yung deceives you, binanggit yung deceive many sa verse 5. So, ibig sabihin, matindi ang deception sa huling panahon at kitang-kita na namin, mga matitinding pastor, hindi maintindihan ang katotohanan. Matitinding mga pastor to, mga kilala. Pero ang katotohanan, hindi alam. Yung ibang pastor, kasali na sila sa world religion. Religion for peace. I-research nyo lang yan sa Google. Dali lang i-Google yan. Pare, pastor, kasama sa one world religion. Nagsisimula na sila. Kaya sabi ko, grabe ang deception. And then sabi ng verse 6, you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Yung mga gera-gera na yan, hindi pa yan ang wakas. Simula pa lang yan ng wakas. May nababalitaan ba kayong gera? Sa mga hindi nanonood ng international news, ang gera lang na nababalitaan nyo ay yung nasa loob ng bahay nyo at sa kapitbahay. Nag-away na naman sila? Ayun, gera talaga yun. Saan may gera ngayon? Ukraine lang. Okay. Itong Ukraine, ilang taon na to? 2 na higit. 3 years na yan. 3 years, okay. Eh kasi ang war sa Gaza, 2 years na to. Okay? Yung Israel, tsaka mga Palestinian, mga ano na to, mga teroristang ito, Hamas, magto 2 years na to. Okay? Magto 2 years na yan. And then, itong war between US and Houthi Yemen,
Bago lang to, pero matagal nang nag-iingay itong leader ng mga Houthis na to na parang naipit na daga yung boses. So, ano na rin to, more than 1 year. Ang Syria, hindi natapos ang gera dito. Never na natapos ang gera dito sa Syria, civil war ng Syria. Kung alam nyo lang, lately, yung dating mga commander ng ISIS, na naggrupo sila ng another group, inatake nilang Syria at nasakop nilang Syria. At yung presidente ng Syria, tumakas papunta ng Russia. Alam nyo ba yon, si Assad? At marami siyang pinatay na mga citizen niya. Binobomba niya ng mga chemical warfare, pauulanan niya sa hangin, and then magkakasakit. Ganito kalala yung dating leader nito. Pero yung bagong leader, malala din. Kasi dating ISIS to, o baka ISIS pa rin siya ngayon. So ang gera dito sa Syria, sa mga boundary ng Syria at Turkey, hindi nawawala yung mga refugee camp at yung mga tao doon naghihirap walang kinakain. So ito yung nangyayari sa mundo. Ito pa. Ito malapit-lapit sa atin. Regularly, siguro every 2 months, nagpa-practice ang China ng war games sa paligid ng Taiwan. Nung nandoon kami sa Taiwan nung January, nasa Taiwan kami, nagpa-practice pa rin sila. Kaya ang tingin ng mga tao sa Taiwan, pag pumunta sa Taiwan, regular ang buhay sa syudad. Pero doon sa paligid nila, sa dagat, ang daming mga barko ng China na nagpa-practice. Regular to. Regular na ginagawa. Kaya ang tingin ng ibang mga Taiwanese, okay lang yan, normal na yan. Ang hindi nila alam, tsumitsyempo lang ang China. Pag kumampante sila habang nagpa-practice, pwede nang ituloy yan. Pwede nang ituloy ang pag-atake. Dahil ina-announce ng China, aatake sila sa 2027. Kung ikaw magnanakaw, sasabihin mo ba na kung kailan ka papasok sa bahay na yon? Sasabihin nyo? Kung 2027 nanakawan namin kayo. O alas 7 ng gabi nanakawan namin kayo ha. Kung yung sinabing alas 7, anong gagawin mo? Matutulog ka ng 7 o'clock? Alis ka ng 7 o'clock para pagdating nila, wala ka dun. Di ba? Naalala ko gabi, pag uwi namin, bukas yung pinto ng bahay namin after prayer and fasting. Sabi ko, magagamit ko na itong baril ko. Mukhang matagal na ako hindi nakapag-practice. Para akong si James Bond, lahat ng pintuan Patikisam. Nag-iwan ba naman pagdating namin, bukas sabi ko, magagamit ko tong baril ko na to. Buti naman, naiwan lang talagang bukas. Ang daming kwarto kong tatadyakan doon, isa-isa. Ilang kwarto yun? 6, 7, pati CR. Sabi ko, mukhang mapapractice natin. Buti na lang, nagkamali lang talaga. Mahirap sa baril po, pag nakasamo na, kailangan mo na iputok. Kaya sabi nito, ano yun? Delikado to. Nakalagay na yung bala dun sa sa pin So, kailangan po nating intindihin kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin. Pag sinabi na ganitong oras, ang atake, malamang yan, bago dumating yon, aatake sila. Kung 2027, ang sinabing aatak sila sa Taiwan, babawiin nila kasi ang turo ng mga Chinese, amin yung Taiwan. Probinsya namin yan. Ngayon, kung 2027, hindi sila atake ng 2027, nakahanda na yung mga tao doon. Sigurado yan, mas maaga yan. Kung hindi 2025, 2026. Okay? Kaya yung mag-abroad pa, dalian nyo. Pupunta ng Taiwan o yung mga mamasyal. Dali-dalian nyo lang, ha? So, ito pa yung mga gera. Sudan, hindi din natatapos ang gera dito. Ang daming mga nagugutom dito. Somalia, ang dami rin. Democratic Republic of Congo. Ito yung Saharan Mindanao. Africa pala. Somalia. Myanmar. Itong Myanmar, hindi rin matapos-tapos ang civil war dito. Palitan lang ng palitan ng mga military junta. Pag nilagay yung isa, military junta na naman, kudita na naman. Ito yung mga napipintong mangyayari. China versus Taiwan.
China versus Philippines. Ang mga Korean, lalo yung mga paborito yung BTS, na nagpunta kami ng Korea, naka-duty sa boundary ng North and South. Mga nakahawak ng mga high-powered guns. Mga BTS to ha. Ang mga Pinoy, anong alam nating hawakan? Keyboard warrior. TikTok, TikTok, TikTok. Pag nagkagera, saan tayo dadamputin? Ha? Pellet gun nga, hindi tayo marunong eh. Sa Israel, lahat ng youth marunong bumarel. Sa Korea, lahat marunong bumarel. Sa maraming bansa, they are ready for war. Sa Taiwan, lahat ng building may nakalagay doon na underground. Pag binomba sila, takbo ka lang sa loob, underground. Tayo, anong meron? Payong. Manipis pa, galing China. Bumagsak lang yung langgam, butas. Saan tayo dadamputin ito? Dapat tinuturuan na tayong humawak na armas ngayon. Dahil paano kung lumusob, edi ano lang tayo, taga-nood. Sila, pag nilusob, lahat lalaban. May mga bansa na ayaw lusubin na ibang bansa sa Europe, nakalimutan ko yung isang lugar doon. Lahat marunong bumaril, magmula sa matanda hanggang bata. Na pag pinasok mo yon, mamumroblema ka. At lahat sila may baril. Okay? Ang Israel na nga lang, lahat yan halos may baril. Meron silang stock room bawat community. Napasok pa ng Hamas eh. Ang Pilipinas kaya. Sabagay, may tirador naman tayo, tsaka sumpit. May sumpak din. Pero pagdating sa road rage, magaling tayo dyan. Kaya kung dadaan sila sa Marilake, ay kawawa ang mga inchik. Huwag silang dadaan ng Marilake. Maraming astig dyan. Maraming kamote dyan eh. So, ito po yung mga napipintong gulo. North Korea, atat na tong atakihin ng South Korea. Ngayon, ang pinakamatindi, kaya may mga bombers sa Diego Garcia, target nila is Iran. Dahil gustong-gusto ng Iran, wasakin ng Israel, at isunod ang Amerika, mataas ang pangarap nito eh. Ngayon, yung B-2 bomber, pinakamatinding 30% nandoon na sa Diego Garcia. Yung 30% na yon, 6 na piraso lang. So therefore, sa buong mundo, iilan lang yan. Amerika lang ang meron yan. Pero pag tinamaan yung lugar na yan, hindi mo na makikilala kung ano yan. So yung mga bomba ng Iran na nakatago sa ilalim, kayang-kayang pasukin ito. So yun ang target. Nagbibilang na lang po tayo ng ilang araw o linggo para to maganap. At pag tinira ng US ang Iran at ng Israel, ang Russia, ang China, ang North Korea, at ang Iran, meron po silang mga treaty. Kagaya ng NATO. Magkakakampiyan. Tirahin mo isa, tinira mo lahat. Okay? Pag tinira mo ang Iran, kakampihan ng Iran, kakampihan ng Russia ang Iran. Dahil ang nagsusupply ng mga drone sa Russia, Iran. Kakampihan sila ng North Korea kasi ang nagde-develop ng nuclear ng Iran, Korea. North Korea. Kakampihan din ng China kasi ang trading nila, kasi si Trump lahat ng mga kalaban, pinagtataasan yung tariff. Tapos ang mga supply niyan, may mga economic sanction yan. Pero itong mga to, nagbebentahan sila ng mga produkto nila. Magtutulungan to. So pag nilusob ang ng Amerika ang Iran, tutulong tong mga to. At madadamay ang Japan, South Korea, Taiwan, malamang tayo din. Ito yung World War. At malapit na itong mangyari. Kaya tanungin mo yung katabi mo, anong ginagawa mo? Tuloy ang buhay. Kaya sabi ng Bible, kagaya ng panahon ni Noah, ganun ang kalagayan ng maraming tao. Tuloy ang buhay, trabaho, negosyo, pag-aasawa, at kung ano pang party-party. Until the day si Noah pumasok dun sa barko na malaki at biglang nagunaw na lang ang mundo. They are not ready. Yung mga kausap ko, pati pastor, naghahanda sila sa retirement nila. Sabi ko tayo, naghahanda sa gera tsaka antichrist sila retirement. Sabi ko, wala. Ang mundo ngayon, life as usual. Business as usual. Pag dumating itong mga pangyayaring ito, shock. Ngayon, tinuturo ko to para kung maniwala kayo, sana naman makapag-ready kayo. Kung magkagera, this month, next month,
ano magiging takbo ng Pilipinas? Sino, saang lugar ang unang aatakihin? Syudad. Anong unang mawawala? Kuryente, gasolina, tubig, communication, internet. Kaya niyong mabuhay, handa kayo doon. Eh yung mga bata lang, walang internet! Mamamatay na sila, walang games! Internet pa lang nawala ha, mamamatay na sila. Turuan niyo yung mga anak niyo, anak, hindi ganito ang tunay na buhay bago dumating si Lord. Mawawala internet mo. Wala na si Coco. Coco Crunch. Coco Melon. So yan po. And then, sabi na Matthew 24 verse 7, there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Pag nagkagera, ang result po ng gera ay famines. Kaya yung mga boundary, yung mga cross-border ng Turkey, ng Iran, ng Syria, naku, ang daming mga naghihirap dyan. Yung World Vision, yun yung trabaho nila, tsaka yung Samaritan First, ang dami po ditong mga natutulog na walang CR, nakatent, tuwing malamig, tuwing mainit. Ang init sa lugar na to at sobra ding lamig. Alam namin yung temperature dito kasi nung nasa Egypt kami, April yun eh. April kami nagpunta na Israel, nagpunta ng Egypt. Grabe yung init sa tanghali, sa umaga, tanghali. Pagdating naman ng gabi, parang nag-yelo. Wala namang yelo. Sabi ko, grabe to. Eh, paano kung natutulog ka lang sa tent? Yung famines po ay talamak sa lugar kung saan may gera. And then, sabi ng verse 7, magkakaroon ng mga pestilence. Yung pestilence sa Greek ay loimos. Ibig sabihin, plague, a disease, a health problem. At alam naman natin yan, survival tayo ng COVID-19. Lately, sa Amerika, may lumitaw na naman na virus. Nahirapan silang i-control. Imagine mo, malinis ang Amerika. So, lagi na ito nangyayari. Then, earthquakes in various places. So, merong health problem, merong economic problem, merong natural calamities. So, ito po yung nangyayari lately sa Myanmar. At ayon sa balita, mga 5,000 pa lang yung nare-recover ng mga patay. Meron din sa Vietnam na matay, meron din sa Thailand. So ito po yun. Kaya kung gusto nyong malaman ko ilang lindol ang nangyayari sa isang araw, pumunta kayo sa site na to ng USGS at saka SAGE. Ito, sa SAGE, tinitinan ko kagabi, since April 1 hanggang kagabi, merong 100 na lindol. Ang nire-record lang nila dito na lindol, yung papatak ng 3 hanggang 4, intensity 4, pataas. So, yun lang nire-record nila. Yung mga mabababa, hindi na. So, meron sa Coronadal, meron sa Mindoro, tayo. Hindi na yan binabalita kasi medyo mababa lang yan. Pag naka-red dito, ibig sabihin mataas yun, 6 pataas. So, merong lugar sa Iceland na araw-araw nililindol ng 6. Japan, sa Hokkaido. So, itong lindol ay tuloy-tuloy na to. So itong sabi ng Bible sa Luke 21, nation will rise against nation, kingdom against kingdom, there will be great earthquakes. So parehas lang sa Matthew 24. In various places, famines and pestilences, pero may dinagdag. There will be terrors, fearful sights, and great signs from heaven. Sa langit naman may mga palatandaan na kakaiba na hindi dati nangyayari. Sabi sa Luke 21, 25, 26, there will be signs in sun, moon, stars. On the earth, distress of nation, perplexity because of the roaring of the sea. Tsunami siguro yan. And the waves, people fainting with fear, natatakot na sila with foreboding of what is coming on the world. For the powers of heaven will be shaken. Ito, hindi ito laging nangyayari. In the Old Testament, pag lumitaw yan, merong kalamidad na mangyayari. Itong blood moon. Mula March hanggang April, sunod-sunod. Last year, sunod-sunod. Dati, taon ang binibilang bago mo yan makita. Ngayon, buwan na lang. Ano nangyari sa solar system? Bakit naiba ang takbo? So palatandaan to ng sinasabi ni Jesus. Ito
Ito yung lagi ko nakakalimutan yung pangalan. Ito yung sa Turkey, Hagia Sophia. Ito ay church sa Constantinople na tinayo ng emperor. Napakalaking church nito. Nung lumitaw yung blood moon, itong emperor na natira dito, na ginawa niyang base ito kasi nahati ang Christianity sa Roman Catholic, sa Western, and then sa Eastern dito sa Constantinople, na ito yung kumalat din yung Orthodox Christianity. Nung lumitaw itong blood moon, kinabahan. Kinabahan talaga, takot na takot yung emperor na nakatira dito dahil pag nakakita ng ganito, may meaning. At nung nakita ito ni Mehmed the Great, yung sumakop, yung nag-iisang Muslim na nakasakop dito sa lugar na to at ginawa niyang mosto, yun yung araw na nakita nila yung blood moon. So sabi diyan, there will be signs in sun, moon, stars, purple sight. Pag nakita nila yan, nakakatakot talaga. Lahat kakabahan. Pero ngayon, hindi na. Instagram yan eh. So ito, ito naman, buwan. Ito, buwan pa rin. Pero ganito yung itsura niya. Nakalagay dito, April 5, the moon will align with Mars for another spectacular sky event. So ngayon to. Okay? Ito pa. March 29 ito. So hindi ko nilalagay yung mga luma. Bago lang. Ito yung mga bagong kaganapan mula March hanggang April. Ayan. Bago lang din yan. Okay? Yung Ring of Fire. So kanina, moon. Ito, sun. Okay, huwag kayo malito ha. Magkaiba po yung moon tsaka sun. Tinuro po yan sa elementary. So moon, sun, solar eclipse, lunar eclipse yung kanina. And then, double sunrise to occur this weekend. Ito lang din yan. And then, ito pa, yung Ring of Fire na yan. So ito, lahat ito nangyayari ngayon. At ito yung pinakamalala. Yan. Solar eclipse pa rin ito. Pag litaw niya, pag sikat pa lang ng araw sa umaga, eclipse na. So nagmukha siyang sungay ng demonyo. Ito rin, bago lang din to, Northern Star. Yung mga ganyang mga events, kakaiba to, hindi to normal. At ito, yung Aurora Borealis na kulay puti, hindi yan normal. Kadalasan, ang Aurora Borealis, iba-iba ang kulay. Okay? At ang Aurora Borealis, kung hindi nyo alam, ito po ay nakikita sa North Pole dahil yung gravity ay yung magnetic force ng Earth na nagpe-prevent sa sun. Pag uminit yung araw at tumama sa Earth, kinokontrol ng magnetic force na to. Itong heat na to kung hindi mamamatay lahat tayo. So pag kumalat yung heat na yon, nagki-create siya ng Aurora Borealis. The more na maraming Aurora Borealis, ibig sabihin the more na umiinit ang araw at malapit ng sumabog. Kaya pag maraming magagandang nangyayari sa kalangitan, ibig sabihin delikado yun. Ay, ang ganda, oo. Delikado yan. Delikado yan. Tapos may lilitaw pang ganito. Delikado po ito. So, ito po yung mga nangyayari ngayon na nakasulat sa Bible. Magkakaroon ng mga bulaang Kristo, gera, bansa sa bansa, tagutom, plague, earthquakes, at saka mga unusual signs in the sun, moon, and stars, and the roaring of the sea, waves, tsunami. Tuwing may lindol, may tsunami. Tuwing may sasabog na bulkan, sa Greenland ngayon, may sumasabog na bulkan, and then sa Santorini, sa Greece, merong lindol. So pag may lindol, may tsunami. So ito po ay nangyayari ngayon at sabi dito, these are just the beginning of birth pains or sorrow. Next week, pag-aaralan natin sa mga babaeng nanganganak. Lahat naman ng babaeng nanganganak. Wala namang lalaki. Meron pong 5 na stages ang panganganak. Okay? Pag yung babae, hindi pa manganganak, sumasakit yung tiyan, may contraction yan, pero ang pagitan yan, malayo. At yung pain, hindi masyadong masakit. Pero the more na lumalapit na yung panganganak niya, pabilis ng pabilis yung pagsakit at patindi ng patindi. Ganon din naman
yung mga binanggit dito na palatandaan lang ito ng birth pains, simbolo ng babaeng manganganak. Pag dumadami na yung famine, sunod-sunod na yung earthquake, sunod-sunod na yung mga nangyayari sa alapaap, sa sky, ibig sabihin, malapit nang matapos ang kasaysayan ng mundo. Ibig sabihin, malapit nang bumalik si Jesus. Palagay niyo, malapit na. Sunod-sunod na ba? Dati ang lindol, 5, 6. Pag merong, Bombay yata yan. Pag merong umabot ng 7, bihirang-bihira yon. 9, may nangyari isang beses pa lang sa Chile ata yon. Pero ngayon, yung the big one, at saka yung San Andreas fault na pinapanood nyo, mukhang lalagpas na 9 yun. Baka 10. Kaya, eto na tayo. Nandito na tayo sa papuntang dulo. Kaya kung kayo man nagpaplano sa buhay nyo, isali nyo yung pag-iisip ng what if. Kailangan tuloy ang buhay. Tuloy ang pag-aaral, tuloy ang pagtatrabaho, negosyo. Pero ilagay nyo rin sa utak nyo, what if? Ano yung paghahanda na kailangan kong gawin? Kailangan handa tayo. Amen? Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Sure ka na? Pakasal na. Handa na. Eh. Sige po, tayo. Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin to next week. Iba yung may alam. Iba yung meron tayong pinag-iisipan na what if. We need to be ready. We need to prepare for the worst. But still, expect the best. Okay? The best dahil best naman si Lord, best naman yung God natin. In the midst of famine, sabi ng Bible, we will enjoy plenty. In the midst of trouble, we can enjoy His peace. Even in the midst of gera, kaya naman nating mamuhay pa rin ng maayos dahil may Diyos tayo na maayos. Hindi nga lang kagaya ng normal na ginagawa natin ngayon, nagigising tayo, kapi-kapi lang dyan, ay baka maibay na yun. Baka habang tumatakbo tayo, nagkakapi tayo, pwedeng ganun. No? Pero God is good pa rin. Hindi niya tayo iwan sa mga panahon na to. Amen? Kaya importante, meron tayong Jesus, meron tayong Diyos na tutulong sa mga panahon na ito. Whatever happened, si Lord din niya tayo iwan. Sabi niya, when you walk through the valley of shadow of death, don't fear because I am with you. When you walk to the fire, you will not be burned. When you walk to the water, you will not be drowned. So kahit ano pang daanan natin, wala tayong dapat ikatakot kasi ang kasama natin, big time. Ang kasama natin, hindi natatalo kahit kailan. Amen? So tuloy ang buhay, tuloy ang work, pero wag niyong kakalimutan, may pwedeng mangyari anytime from now. What you can prepare, you prepare. What you can do it now. Kung ano dapat yung ayusin nyo na. Dahil baka dumating yung panahon na hindi na tayo pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay. It's too late. Okay? Kung gusto nyo magpayaman na kayo ngayon. Dahil darating yung panahon, yung pera nyo, hindi nyo na magagamit. So, tutuloy natin to, okay? So, before we close in prayer, meron po bang mga first-timer dito? Meron po ba? Taas nga po ang inyong kamay. Wagayway lang. Meron? Kung ay makita. Kung meron po, baba po kayo dito, pagpipray ko kayo. Tapos na tayo. Baba po kayo dito. Pagpipray ko lang kayo sa closing prayer natin. Kung meron kayong kasama, samahan nyo sila. Kung wala, mga ushers, pakiguide sila. Sige, punta po kayo dito, pagpipray ko lang kayo. We just want to bless you. Okay, para sa mga first-timer na nandito, ito pong grupo namin ay tinatawag na Jesus Our Hope, International Assemblies o JUHIA. Kami po ay JUHIA ang pangalan. Sige, harap po kayo sa akin dito sa stage. Para lang po yon sa registration sa SEC. No? Sa SEC registration. Pero hindi po mahalaga yung pangalan. Huwag yung alalahanin yan kung JUHIA ba yan o JUHIA ba yan. Whatever it is. Ang mahalaga po dito sa amin, ang tinuturo namin dito, Bible lang, Jesus lang. Kung ano ang nasa Bible, yun lang ang tinuturo namin sa lahat. Kung wala sa Bible, hindi po namin tinuturo. At sinasabi din namin, kung may narinig kayo, i-check nyo sa Bible. Pag wala, huwag nyo tanggapin. Huwag nyo paniwalaan. Pero pag nasa Bible yan, kahit gusto nyo o hindi nyo gusto, tanggapin nyo yan. Dahil yan, nasa Bible yan. Okay?
Okay? So ngayon, mga kabataan, kabataan, siguro medyo naisip nyo, ba't ganyan yung topic? Parang ano naman, ang gulo-gulo, gusto pa namin mag-enjoy sa buhay. No? Gusto pa namin magsaya. Huwag kayong mag-alala. Ang tunay na saya, wala sa mundo na kay Jesus. Okay? Hindi nyo matatagpuan ang tunay na saya. Alam namin yan. Kasi nung kasing edad nyo ako, lahat ng kasiyahan ginawa ko. Lahat ng kalokohan ginawa ko. Hindi pa rin ako naging masaya. Masaya lang ako pag ginagawa. Pero pagkatapos nun, wala. Malungkot ang buhay. Noong nagda-drugs ako, saya namin. Pag heaven. Pag high sa drugs. Pero pag baba ng droga, alam nyo to, yung mga nagda-drugs dati. Para kaming mga praning, ang lungkot, yung after effect. Kaya laging ganun, kailangan lagi kang high para masaya. Pero nung tinanggap ko si Jesus, age ko noon, mga 21. So, wag nyo na antayin, mag-21 kayo. Nung tinanggap ko si Jesus, no need for drugs, no need for bisyo, no need sa mga artificial na pangpasaya kasi si Jesus palang masaya ka na. At yung saya na galing kay Jesus, sa puso mo, hindi yun pwedeng mawala. Hindi yung, wala na akong kalaro tapos na yung basketball, tapos na yung malungkot na ulit. Hindi. Permanent yun. Permanent yun. So yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon bago tayo magtapos. Tanggapin niyo si Jesus sa heart niyo habang bata pa kayo. Ang sabi din doon sa Ecclesiastes 13, alalahanin niyo ang Diyos habang bata pa kayo. Dahil pag tumanda kayo, alam niyo, pag bata ka pa, hindi ka nagtino, hindi ka nagbago. Pag kinatandaan mo yun, ang hirap. Ang hirap baguhin na matatanda. Totoo lang. Kaya, pasalamat kayo, nandito kayo. Okay? Kasi sino nag-invite sa inyo? Good. Very good. Sige. So, gusto niyo bang tanggapin si Jesus sa puso niyo? So, everybody, let's bow our head. Yumuko po tayong lahat. At habang tayong lahat ay nakayuko, taas natin ang isang kamay natin kay Lord. Simbolo na, Lord, gusto kitang tanggapin sa puso ko, sa buhay ko. At sumunod kayong lahat sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako isang makasalanan. At wala akong magagawa At wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, nananampalataya ako, nananampalataya ako, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para sa aking kasalanan. ay para sa aking kasalanan. Sa oras na to, Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang na hanggan natanggap ko na natanggap sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo nang ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito, lalo sa mga kabataang ito. Hindi huli ang lahat, nakalapit sila sa iyo. Nawa, ito ay tuloy-tuloy na maaga kanilang nakilala at maaga silang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga narinig kung paano ito gagawin at paano maghahanda. Ganon din ang kanilang pamilya. Dalangin ko na maidala nila rito at sa bawat pamilyang nandirito, Panginoon, itong mga sinabi mo sa Biblia, malapit nang mangyari. At yung iba nangyayari na. Kaya dalangin ko, maging handa ang bawat isa. Huwag kaming magsawalang bahala. Huwag kaming mabisi sa mga bagay sa mundong ito. Tuloy lang ang trabaho, tuloy lang ang negosyo, pero paghandaan pa rin namin kung anong magaganap sa mga darating na linggo at buwan, taon. Kaya tulungan mong bawat isa na magkaroon ng mindset of eternity habang nagtatrabaho sa mundong ito. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.